Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong ang pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikaw'y may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon na kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan, na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon, ilalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy, kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anumang gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Diyos ang
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, ilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumasok ang liwanag. Walang nagtatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ang inakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa ibang dako ng bansa, sa kanilang tahanan, at sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Sa atin pong mabuting balita ngayon, tampok ho ang paglalarawan ni Jesus sa tatlong mahalagang parte ng mabuting balita. Una ay ang tinampok niyang ilaw. Na kapag tayo sisindi ng ilaw, hindi pwedeng itago natin. Sapagkat kung itatago natin ang sinindihan nating ilaw, hindi makikita ang kagandahan nito. Para bagang sinasabi ni Jesus, tayong mga nilikha ay hindi lamang dapat nakatago. Tayong mga nilikha ng Diyos, dapat hindi lagi tayong nasa loob lamang. Ang gusto ng Diyos, tayo rin ay lumabas. Lumabas upang makita, hindi lamang ang kagandahan, kundi ang kabutihan. Sapagkat alam natin na tayo ay galing sa Diyos. Ang taong nilikha niya ay mabuti. Paano mapapansin ng ibang tao na tayo ay gumagawa ng mabuti kung tayo ay sa loob lamang ng ating tahanan? Kung tayo ay nakasarado sa ibang tao upang makita iyon. Para bang katulad natin sa simbahan, paano makikita o mapapansin ng iba ang ating pananampalataya kung hanggang dito lamang sa simbahan ng ating paggawa ng mabuti. Pagkatapos naman ng pagsimba, ay iba naman ang ginagawa. Paano makikita o mapapansin ng ibang tao na tayo ay nagdadasal? Kung ang pagdarasal natin ay hanggang dito lamang. Kung ang pagiging mabuti natin o banal natin ay hanggang sa loob ng simbahan lamang. Dapat nating ilalabas yung kabutihan at kabanalan nating ginagawa dito sa loob ng simbahan upang mapansin din ng iba. Pansin ho ninyo kahit sa street lights, walang street lights na nilagay sa ilalim. Ano kaya ang magiging isipin lang ninyo kung sa ilalim ng culverts nilagay ang street lights. Hindi nakikita yung kagandahan ng ilaw. Kung ang ilaw kaya ninyo sa bahay ay nasa underground, paano ang sa taas? Hindi naiilawan. Ganon din ho sa buhay natin pananampalataya. Gusto ng Diyos na ipakita natin kung ano ang tama. Ipakita natin kung ano ang mabuti. Ipaunawa natin kung ano ba ang ginagawa natin sa simbahan. Isiwalat natin sa mga taong hindi pa naliliwanagan ng Diyos. Sapagkat tayo mismo bilang binyagang Katoliko, ipinunla ng Diyos ang liwanag na iyan. Kapag tayo binibinyagan o kayo, tumatayo kayo sa binyag, laging may liwanag.
Yan ang unang tinatanggap, ang liwanag na nagmumula kay Kristo. Habang bit-bit-bit natin yung liwanag na iyan na nanggaling kay Jesus, sana pinapagningas natin ito. Sana iniingatan nating huwag mapatay ang ating mga liwanag na iyon. Sana kahit aandap-andap na, iingatan pa rin natin. At kapag kaandap-andap na, dudulog pa rin tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang ulit magpapaningas. Huwag laang mamatay. Nakakatakot kapag namatay na ang ilaw sa atin. At nakakatakot din kapag madilim, walang ilaw. Ganun din sa buhay natin. Kapag nadidiliman na ang isang tao, wala nang nakikitang liwanag, unti-unti na lumalayo. Unti-unti na siyang lumilihis ng landas. Kaya kailangan ingatan ang ilaw. Ingatan, ipakita sa mga tao. Isiwalat ang mabuti. Yan ang hinihiling ng Diyos sa atin. Ikalawang parte ng mabuting balita ay ang sinabi ni Jesus, walang natatagong hindi nalalantad. Sa buhay natin, napakarami nating kumbaga secret sa mga buhay. May mga sikretong mabuti at may mga sikretong masama. Tingnan natin, ano ba yung mga sikretong mabuti? Ang mga sikretong mabuti, katulad ng mga magulang ngayon, meron silang mga sikretong katulad ng educational plan. Diba? Nilalantad nila kapag ang mga anak nila ay umabot na sa 18 years old pataas, magka-college na. Tsaka nila kinukuha. May mga sikreto din nag-iipon para sa debut ng kanilang anak o nag-iipon para sa huling hantungan nila. At mayroon mga ganon, no? Nagpa-plan na. Pero meron ding mga sikretong kuminsan ito yung mga nalalantad. Yung mga sikretong palihim, yung mga sikretong may balak sa iba. Ang Diyos mismo ang gagawa din ng paraan upang yan ay malantad. Mga kapatid, yan sana ang ating ingatan. Mas mainang magtago tayo ng mabuti na sikreto kaysa sa masasama. Sapagkat gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang ilantad at upang magsisi at magbago ang isang tao. Tayo naman kasi mga tao, kapag hindi tayo nahuhuli, kapag hindi nalalantad, madalas hindi tayo nagsisisi. Madalas hindi tayo nagbabago. Tuloy pa rin ang ating paggawa hanggat hindi nahuhuli. Yan ho, tayong mga tao. Pero kapag nahuli na at nailantad na, panay naman ang ating hingi ng patawad. At pangatlo nga sinasabi ni Jesus, kaya sabi niya, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus na ang mayroon ay bibigyan pa at ang walang-wala na ay aalisan pa? Ito'y sa buhay natin pananampalataya. Na kung sino yung mga taong kumakapit, dumudulog, nagpapasalamat, lumalapit sa Diyos, yun lamang
ang makakapasok sa kaharian ng langit. Pero yung mga taong hindi marunong tumingin sa Diyos, hindi marunong magbalik loob sa Diyos, ang lahat ay kukunin pa sa kanila at ilalagay sila. Itataboy sila ni Jesus. Hindi sila makakapasok sa kanyang kaharian. Mga kapatid, tatlong paalala sa atin. Una ay ang liwanag. Pangalawa, lihim. At ang pangatlo ay sa ating buhay, pananampalataya. Itong tatlong bagay na ito ang magpapaalala sa atin na tayo bilang mga Kristiyano, kailangan napapakita natin ang mabuti. Hindi tayo nagkikimkim o nagtatago ng lihim sapagkat sa bandang huli, kung hindi natin na ipakita ang ating kabutihan sa kapwa, kung tayo panay lihim lamang, sa bandang huli, makikita natin kung saan tayo hahantong. Sa bandang huli, makikita natin kung saan tayo titira. Hari nawa, ang makita ni Jesus sa atin ay ang liwanag na kanyang ipinla. Hindi ang ating makamundong hilig na tayo'y malihim, na tayo'y nag-iisip ng balak sa iba. Nang sa ganon, kung ang pinapakita natin ay liwanag, makarating tayo sa kanyang kaharian. Uli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway makapagpadala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan, at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos, Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming may talaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming magliliwanag sa kanila. Inihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Yun din naman na, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesus be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang maninyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Wag nawang kahit tulutan mabighani ng panandalian at wag narilang. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanapan ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ibig. Sigwa sa'king kalooban, iyong masdan, pahupain ang puso. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mapagmahal, maawain at makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumain kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.